walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 306, ang mga malalakas na sekta. Nang makita ng mga tao ang bangkay na iyon, napabuntong hininga sila. Bakit ginamit ng malakas na magsasaka sa kabaong ang kanyang mga tanikala para salakayin si Lin Fang? Hindi niya nagawang i-immobilize si Lin Fang. Sa huli, nawalan siya ng buhay dahil dito. Sa sandaling bago siya namatay, malamang napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Pinilit niya si Lin Fang at ang parusa ay ang kanyang buhay. Bukod dito, sa sandaling ginamit ni Lin Fang ang kanyang espada, tila siya ay naging mas malakas muli at nasira hanggang sa ikasyam na layer ng Ling Chi. Sa landas ng paglilinang, siya ay sumusulong sa bilis ng kidlat. Siya ay isang tunay na henyo, siya ay talagang pambihira. Naisip ng karamihan. Si Lin Fang ay napakapangit. Sa loob ng ilang araw, nakapasok na siya sa susunod na layer ng Ling Chi. Bukod pa rito, noong panahong nasa ikawalong Ling Chi layer pa si Lin Fang, nagawa niyang patayin ang mga cultivator ng Zuan Chi layer. Kaya ngayon na siya ay naging mas malakas, marahil ang magsasaka ng unang Zuan Chi layer ay hindi na niya kapantay. Ngunit sa parehong oras, napakaraming malamig at nakamamatay na enerhiya ang pumapalibot kay Lin Fang, na nagpalamig sa kanyang puso. Isang malaking bilang ng mga tao ang gustong patayin si Lin Fang. Tungkol sa 12 iba pang kabaong, lahat sila ay lumulutang sa ibabaw ng dilaw na buhangin. Sila ay, tulad ng dati, tahimik, na ginawa ang karamihan ng tao pakiramdam horribly inaapi. Ang hindi alam ay ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundo. Bukod dito, nakakatakot din ang taong pinatay ni Lin Fang. Ang kanyang katawan ay ganap na natatakpan ng itim na kadena, na nagbigay ng impresyon na siya ay isang demonyo. Siya ay tumingin lubhang masama. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagsimulang maglakad pasulong at dumating sa harap ng mga tao sa kanilang mga kabaong. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang malamig at hiwalay. Sa grupong iyon ng mga tao, nandoon ang pinuno ng Dream Pavilion, si Tita Yon, na nakipaglaban kina Mr. Go at Meng Ching. Sa sandaling iyon, nasa likod siya ng isang medyo may edad na lalaki. Mas mataas pa ang status ng lalaking iyon kaysa sa kanya. Ang 13 Evil Ectoplasms, nakakagulat kang sumugod sa Celestial River, ngunit ito si Zuyu. Hindi ka dapat nandito. Sabi ng medyo may edad na habang nakatingin sa 12 kabaong sa malamig at hiwalay na paraan. Kasabay nito, agad niyang isiniwalat ang kanilang katayuan sa lipunan bilang the 13 Evil Ectoplasms. Gayunpaman, maraming tao ang mukhang tuliro. Hindi pa nila narinig ang pangalang iyon na the 13 Evil Ectoplasms. Kumalat ang ilang matatalas na tunog ng sipol sa kapaligiran. Ang mga kabaong ay gumagalaw patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon sa bilis ng liwanag. Ngunit ang lalaking kausap lang ay mukhang kalmado at matahimik at nanatiling hindi kumikibo. Ang ilang mga silhouette ay kumikislap sa kanyang likuran at binomba ang kapaligiran ng kanilang mga suntok. Isang napakalaking pagsabog na tunog ang lumitaw sa kapaligiran. Nagsimulang masira ang 12 kabaong. Bukod, na nagmumula sa loob ng mga kabaong, ang nakamamatay na mapuputing mga kamay ay dahan-dahang lumilitaw, na humahawak sa magkabilang gilid ng kabaong. Binalot din ng demonyong masamang chi ang karamihan. Alam kong sinadya mong gumawa ng misteryo ng mga simpleng bagay. Sigaw ng medyo may edad na lalaki. Nagsimula siyang maglakad pasulong na nagpa-vibrate sa lupa. Sa isang iglap, isang napakarahas na purong chi ang lumabas sa lupa. Ang dilaw na buhangin ay nagsimulang gamulong sa ibabaw ng lupa at dumiretso sa mga kabaong. Boom! Ang 12 kabaong ay tuluyang naduraj. Kasabay nito, ang 12 silhouette ay lumitaw na lumulutang sa hangin sa itaas ng lupa. Ang kanilang mga katawan ay ganap na nakatali ng mga itim na tanikala. Katulad ng mga gagamba, ginagamit nila ang kanilang mga itim na kadena bilang mga binti upang mapanatili ang kanilang mga katawan na umaaligid sa ibabaw ng lupa. Bukod dito, ang 12 taong ito ay may iisang punto. Sila ay walang iba kundi mga balat at buto, sila ay parang mga tuyong katawan. Nakakatakot ang itsura nila. Nang makita nila ang mga halimaw na ito, maraming tao na walang determinasyon ang hinayaan ng takot na manghimasok sa kanilang mga puso. Hindi na rin nila naramdamang subukang nakawin ang sinaunang kaldero. Nakakatakot ang mga taong ito. Isang simpleng sulyap sa kanila ay sapat na para matakot. Ngunit, tulad ng dati, ang mga mata ng maraming tao ay kumikinang sa kasakiman. Ang ilang mga pagkakataon ay hindi maaaring palampasin, syempre, kailangan nilang manatiling mapagbantay. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Dream Pavilion ay sumulyap sa karamihan at ang kanyang bibig ay tila nagpipigil ng biro. Pagkatapos ay sinabi niya, na tila malamig at humiwalay. Lahat ng iba, sirain mo. Hindi ka makakalaban sa mga tao ng Tiansha sect. Sektang Tiansha. Ang ilang mga tao ay naguguluhan. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa Tiansha sect. Gayunpaman, ang mga may nangungunang antas ng paglilinang at malawak na kaalaman sa kontinente ay nagsimulang manginig ng marinig nila ang pangalang iyon. Ang Tiansha sect. Nakakagulat, sila ay mga tao ng Tiansha sect, nakakatakot. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na maraming tao ang hindi naiintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata at malamig na sinabi niya. Oh my! Hindi mo pa narinig ang tungkol sa Tiansha sect. Ikaw ay isang grupo ng maliliit na insekto, isang grupo ng mga walang tao. Anong mayabang na tao? Nagalit si Lin Fang nang marinig niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi pa rin narinig ni Lin Fang ang tungkol sa Tiansha sect. Hindi niya alam ang napakaraming bagay tungkol sa kontinente ng siyam na ulap. Parang naramdaman ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang damdamin ni Lin Fang, tumingin siya sa kanya at sinabi, habang malamig. Na nakangiti, ikaw si Lin Fang, tama ba?
Naglakas loob pang itapon ang makalangit na kaldero ng dragon sa halip na ibigay ito sa amin, ang Cosmic Pavilion. Gaano katapangan? Dahil sa ganoong paraan, humanda ka na manatili dito magpakailanman. Manatiling nakalilibing dito magpakailanman. Nang malinaw na naramdaman ni Lin Fang ang layunin ng patay. Napuno na naman ng walang katapusang lamig ang kanyang puso. Oh my God! Ang Dream Pavilion ay isang sangay ng Cosmic Pavilion. Gulat na sigaw ng isang tao sa karamihan. Kayong mga tao ay mula sa Dragon Mountain Empire. Sabi muli ng taong lumiit ang mga pupil habang nakatitig sa medyo may edad na. Nakakagulat, mayroon kang ilang kaalaman, hindi ka kasing moron at gaya niya. Mapanuksong sabi ng lalaki. Malinaw, pinagtatawanan niya si Lin Fang. Ang Cosmic Pavilion ay isa sa pinakamalaking kapangyarihan ng Dragon Mountain Empire. Mayroon kaming mga sangay sa lahat ng dako. Ang Dream Pavilion ay isa lamang sa kanila, iyon lang. Kayo ay isang grupo ng mga walang tao kumpara sa amin. Maging ang Zuyu Imperial Clan ay isang grupo lamang ng mga walang tao sa amin. Kung tungkol sa Tianxia Sect, isa sila sa pinakamalaking sekta ng Black Feather Empire. Hindi mo kayang guluhin sila, sa makatuwid, lahat, umalis ka na rito. Sabi ng lalaking nasa katanghaliang gulang na, parang mayabang. Nagbigay siya ng impresyon na naisip niya na siya ay isang Diyos noong nasa bansang Zuyu, isinasaalang-alang ang lahat at lahat ng nasa ilalim niya. Mararamdaman ng maraming tao ang kanyang kayabangan at naisip na natural lang yun. Nakapagtataka, sila ay mga tao mula sa Cosmic Pavilion mula sa Dragon Mountain Empire. Sa Zuyu, mayroong 13 kapangyarihan, 4 sa kanila ang mga imperyo habang 9 sa kanila ay mga normal na bansa. Ang Dragon Mountain Empire ay isa sa 4 na imperyo. Gayunpaman, ang Zuyu ay isang maliit na bansa lamang, nakadepende sa Dragon Mountain Empire. Ang Cosmic Pavilion ay isa sa pinakamalaking spheres ng impluensya sa imperyo. Naiisip ng lahat kung gaano sila kalakas. Hindi nakakagulat na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napakayabang. Bukod, ang Black Feather Empire ay isa rin sa 4 na dakilang imperyo. Sila ay kasing lakas ng Dragon Mountain Empire. Ang mga tao sa mga kabaong ay nakakagulat na napakalakas na magsasaka mula sa Black Feather Empire at kabilang sa Tianxia Sect. Maraming tao ang nagsimulang bumalik. Ang mga cultivator na ito ay mula sa 2 sa 4 na imperyo. Masyado silang malakas. Walang sino man ang kayang mag-provoke sa kanila. Mga mahihina, sabi ng isang boses na tila malamig at hiwalay. Lahat ay natigilan at pagkatapos ay agad na tumingin kay Lin Fang. Mga mahihina, dahil sa isang pangungusap, lahat kayo ay natakot sa kamatayan at nagsimulang lumipat pabalik. Ang mga sekta ba ng lahat ng mga imperial na bansa ay napakalakas, hindi ba't mayroon din silang mga mahihinang sekta? At saka, kahit sobrang lakas Jinbe sekta nila, wala ito sa kanilang sekta, ito si Zuyu. Takot kayong mga tao sa isang sekta na nasa malayong sulok ng kontinente. Ano ang silbi ng mga mahihinang ito bilang mga cultivator? Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay. Nagulat ang karamihan, tama si Lin Fang. Nasa Zuyu sila, kung saan may kapangyarihan ang kanilang mga sekta. Kung ninakaw ng mga tao sa harap nila ang kayamanan at umalis, sino ang makakahanap nito sa napakalaking kontinente ng siyam na ulap? Ngunit lahat sila ay natakot, anong uri ng mga cultivator ang kanilang laban? Nang isipin niyo ni Lin Fang, tumingin siya sa nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Cosmic Pavilion. Ang mga ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Lin Fang. Napakaliit ng lalaking nasa katanghaliang gulang na iyon. Nakakagulat na sinusubukan niyang takutin ang lahat upang makuha niya ang kaldero para sa kanyang sarili. Ang basura ay basura, sabi ng medyo may edad na habang nakangiti ng malamig. Kuminto siya sa pagtingin sa karamihan at pagkatapos ay tumingin kay Lin Fang sa kakaibang paraan. Napakatalino ng binata, alam niyang gustong ituon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang lakas sa pagpatay sa kanya kaya naman gusto niyang takutin ang mga tao ng walang laban. Kung ang lahat ng interesado sa sinaunang kaldero ay umalis, ito ay magiging lubhang mapanganib para kay Lin Fang. Si Lin Fang ay may ibang linya ng pag-iisip. Kung umalis ang karamihan, maaagaw pa ba niya ang sinaunang kaldero sa kaguluhan? Siyempre imposible. Nakaharap siya sa Cosmic Pavilion at sa Tianxia Sect. Tumigil na kayo sa pakikipagtalo. Sabi ng isang abisal na boses sa sandaling iyon. Kamanghamanghang nagmula ito sa isa sa mga tao mula sa 13 evil ectoplasms. Ngayon, mamamatay kayong lahat. Sabi ng malungkot na boses. Nagsimulang ilabas ng mga taong 13 evil ectoplasms ang kanilang masamang chi. Sa hangin, ang mga sirang kabaong ay naging kulay abong chi na nagsimulang magtipon sa paligid ng mga magsasaka, ito ay napakalamig at napakasama. Ang kulay abong chi ay nagiging masiksik at malawak sa ibabaw ng dilaw na buhangin. Biglang hingal ang mga tao. Nakita nila na ang kulay abong chi na nagkukondensasyon ay unti-unting nagiging silhouette, hugis tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 307, ang King Class Evil Ectoplasm. Nang makita ng 12 miyembro ng 13 evil ectoplasms ang silhouette na dahan-daang nabubuo sa ibabaw ng lupa, magalang nilang sinabi. Tinatanggap namin ang isang King Class Evil Ectoplasm. Narito ang isang King Class Evil Ectoplasm, paano ito posible? Sa isip ng medyo may edad na lalaki habang nakakunot ang noo. Ang mga tao ng Tianxia Sect ay lubhang mahigpit. Bukod pa rito, ang 13 evil ectoplasms ay nasa itaas ng Zuan Chi layer, napakalakas ng mga ito. Ang 13 evil ectoplasms ay nakaistasyon lang sa Zuyu. Kahit na hindi sila kasing lakas ng iba pang evil ectoplasms sa Black Feather, lahat sila ay nasa, o mas mataas pa, sa pangalawang Shuangqi layer.
Kung tungkol sa King Class, sa Black Feather, upang maging isang tunay na King Class, ang isang cultivator ay kailangang nasa TNT layer. Sa sandaling iyon, ang 13 evil ectoplasms ay nakaluhod sa harap ng kanilang hari. Gaya ng inaasahan, ang bangkay na lumitaw ay nasa layer ng TNT. Siya ay may napakalaking kapangyarihan at maaari pang sirain ang buong bansa. Napakabilis ng mga tao ng Tian Shasek. Sabi ng medyo may edad na habang nakapikit ang mga mata. Blanko siyang nakatitig sa bangkay na lumitaw, hindi na siya mapakali. Bukod, sa sandaling iyon, natapos na ang masamang chi na mag-transform sa isang silhouette. Nakakagulat na gumagapang sa lupa ang silhouette na iyon. Inangat ng tao ang ulo at agad na tumayo, matangkad at tuwid. Ngunit ang katawan na iyon ay tila isang kulay abong ilusyon. Bukod dito, mayroon itong dalawang black hole sa halip ng mga mata. Nakakatakot ang itsura nito. Kumbinsido pa rin sila na kami, mga taga-Tian Shasek, ay tinanggap ang pagpupulong dito dahil natatakot kami, haha. Tumawa ang isang malalim at masamang boses, galing ito sa kulay abong silweta. Ito ay tila isang ilusyon, ngunit ang kanyang boses ay napakalinaw at kakaiba, malinaw na nakakaapekto sa iba pang mga cultivator. Nandito kami para pumatay. Sabi ng King Class Evil Ectoplasm. Ang 12 iba pang masasamang ectoplasm ay tumayo lahat at ang walang katapusang dami ng mga kadena ay nagsimulang punan ang kapaligiran. Sa isang iglap, maraming tao na walang oras na umiwas ay nakagapos sa tanikala. Ang lahat ng mga taong ito ay agad na hinayla patungo sa hari. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa bibig ng hari. Kumislap ang silhouette niya at agad siyang sumugod. Isang nakakaiyak na hiyawan ang kumalat sa kapaligiran. Ang King Class Ectoplasms ay tumalon sa taong iyon at sinipsip ang lahat ng kanyang purong chi pati na rin ang kanyang dugo mula sa kanyang katawan, hanggang sa wala nang natira. Sa isang iglap, ang taong iyon ay naging isang tumpok ng balat at mga buto. Bukod dito, ang imahe ng hari ay nagiging mas parang buhay. Ang mga kakilakilabot na hiyawan ay kumakalat sa kapaligiran, lahat ng mga tao, na nakagapos sa mga tanikala, ay sinipsip mula sa kanila ang kanilang dugo at purong chi. At saka, lalong nagiging totoo ang ilusyon ng hari. Kumalat ang ilang masamang chi sa kapaligiran. Siya ay muling nagkatawang tao sa isang bagong katawan. Tumiit ang mga balintataw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bigla siyang naintindihan. Hindi nakakagulat na ang hari ay nakarating sa Celestial River ng napakabilis. Tigilan mo siya. Hindi natin kayang hayaan siyang mabawi ang katawan. Sa ngayon, isa lang siyang espiritu, hindi siya masyadong malakas ngunit kung bibigyan natin siya ng pagkakataong sumipsip ng mas maraming dugo at purong chi, kung gayon ay magkakaroon siya ng tunay na katawan, magiging isang tunay na klase ng hari at magkakaroon ng lakas sa layer ng Tianchi. Kung nangyari iyon, lahat ng tao dito ay mamamatay. Sabi ng pinuno ng Cosmic Pavilion, na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Kung siya ay mabawi ang isang tunay na katawan, siya ay nasa Tianchi kung nangyari iyon, tiyak na mamamatay silang lahat. Walang natitira kahit isa, nang marinig iyon ni Lin Feng, lihim siyang ngumiti ng malamig. Sinabihan lang ng lalaking iyon ang buong pulutong na tumahimik at ngayong bumabalik na ang King Class sa tunay na katawan, bigla siyang nagbago ng husto. Nais niyang manatili ang lahat at tumulong na pigilan ang hari. Bakit hindi siya pumunta sa kanyang sarili? Bumalik. Sabi ni Lin Feng. Agad siyang tumalikod. Kung ang King Class Evil Ectoplasm ay may pagkakataong mabawi ang kanyang lakas, mas pinili ni Lin Feng na umalis. Ang pagkawala ng kanyang buhay dahil sa Heavenly Dragon Cauldron ay talagang hindi katumbas ng halaga. Sabay-sabay na umaatake ang 12 masasamang ectoplasm. Tila ang kanilang mga tanikala ay walang katapusan, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi maubos. Ang mga tao ay walang tigil na nakagapos sa tanikala, pagkatapos ay kinaladkad patungo sa hari at pagkatapos ay sinipsip ang kanilang dalisay na chi at dugo mula sa kanilang katawan. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Kung ang hari ay mabawi ang isang tunay na katawan pati na rin ang kanyang lakas ng Tianchi layer, sa tingin mo ba ay makakatakas ka? Ngayon, ang tanging solusyon ay patayin ang 12 natitira mula sa the 13 evil ectoplasms at pagkatapos ay immobilize ang hari. Ito ang tanging paraan para hindi tayo mamatay at makuha pa ang makalangit na kaldero ng dragon. Malakas na sigaw ng middle-aged na lalaki mula sa Cosmic Pavilion. Marahas na umaalingaw sa isipan ng mga tao ang kanyang boses. Tila rin, sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang karamihan ay nagpapatibay ng isang wait-and-see attitude. Kung hindi muna siya umatake, malamang na walang maglalakas loob na magkusa. Tibong kamao na anino. Sigaw ng lalaki. Mabilis na gumalaw ang kanyang katawan at marahas na binomba ng kanyang kamao ang atmosfera, na nagpa-vibrate sa buong kapaligiran. Ang isang gininto ang purong chi ay nagbagong anyo sa isang napakalaking kamay at sumugod sa hangin patungo sa masasamang ectoplasms. Boom! Ang dalisay na chi ay tumatama sa mga kadena, na nagpa-vibrate sa mga ito ng marahas at napaatras. Ang isa sa mga masasamang ectoplasm, na masyadong mahina, ay nakakagulat na hindi makayanan ang kapangyarihan mula sa purong chi at ang kanyang katawan ay pinalipad pabalik. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Cosmic Pavilion ay nakalusot sa ikalimang Zuan Chi layer. Napakalakas niya. Nagpadala rin ang Cosmic Pavilion ng ilang malalakas na cultivator para sa Heavenly Dragon Cauldron. Mamatay. Isang hindi kapanipaniwalang matalim na enerhiya ang lumitaw. Isang mahabang sibat, na parang makamandag na dragon ang sumugot. Agad itong lumipat patungo sa dibdib ng masamang ectoplasm na napaatras. Isa pa sa kanila ang kamamatay lang. Nang makita ng karamihan ang paggalaw na iyon, biglang nabawasan ang takot ng karamihan. Sa katunayan, ang mga masasamang ectoplasm na ito ay hindi ganoon kalakas.
Ang masasamang ectoplasm ay nasa isang maliit na grupo lamang, kung ang malaking grupo ng mga magsasaka ay sama-samang umatake, paano sila magagapi ng mga masasamang ectoplasm na ito? Kung tungkol sa hari, kung pipigilan siya ng mga ito na sumipsip ng mas dalisay na chi at dugo, hindi magiging madali para sa kanya na lumakas ng mag-isa. Patayin sila. Pagkatapos ay magagawa nating bawiin ang makalangit na kaldero ng dragon. Ang mga taong ito ay nasa Zuan Chi layer lamang tulad namin, bakit ka natatakot? Sigaw ng magsasaka na naghagis lang ng sibat. Mukha siyang maharlika at puno ng kapangyarihan ng kanyang boses. Oo, patayin mo sila. 11 masasamang ectoplasm na lang ang natitira, yun lang. Walang magagawa ang hari, patayin natin sila at bawiin ang makalangit na kaldero ng dragon. Sabi ng isa pang malakas na boses na nagpabilis ng tibok ng puso ng mga tao. Nagsisimula na silang makaramdam ng rush ng fighting spirit. Patayin sila. Kunin ang sinaunang kaldero. Patayin mo sila, kapag lumakas ang hari, papatayin niya tayong lahat kahit na marami tayong tao. Maraming tao ang nagsasabi ng iba't ibang bagay na para bang sinusubukan nilang mabawi ang kanilang motibasyon at nagsasalita na parang ang makalangit na kaldero ng dragon ay malapit na sa kanila. Lahat kayo gustong mamatay. Sabi ng The King Class Evil Ectoplasm, nang makita niyang gusto siyang patayin ng mga taong ito, naglabas siya ng malamig at masamang chi. Nang inag ang kanyang katawan at nahawakan niya ang dalawang masamang ectoplasms. Dalawang kakilakilabot na hiyawan ang kumalat sa hangin at sa isang iglap, ang dalawang masasamang ectoplasm ay nahulog na patay sa lupa. Nang makita iyon ng ibang masasamang ectoplasma, nanliit ang kanilang mga mata. Bakas sa mga mukha nila ang matinding takot. Ang King Class Evil Ectoplasm ay nagpaplano sa pagsipsip ng kanilang dugo at chi. Ikaw, ibigay mo sa akin ang iyong buhay. Sabi ng King Class Evil Ectoplasm. Ang kanyang silhweta ay nag-transform sa isang kulay abo na liwanag at nag-streak sa hangin patungo sa masasamang ectoplasms. Lahat sila ay nakatali na ng kanilang sariling mga tanikala, at ang mga tanikala ay sumunod sa King Class. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay umaatake at malapit na silang maabot. Ang King Class Evil Ectoplasm ay tumalon ng mataas sa hangin. Nakakamangha, sa isang iglap, nasa langit na ang hari. Sa kapaligiran, ang mga masasamang ectoplasm ay itinali ng kanilang sariling mga tanikala. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng purong chi at dugo ang dumadaloy sa mga tanikala na ito at pumapasok sa katawan ng hari. Lalong nagmukhang totoo ang katawan ng hari. Ang mukha niya ay parang nalalasing sa kaligayahan. Sinipsip niya ang dalisay na chi at dugo ng 10 cultivator ng Zuan Chi layer, siya ay demonyo. Nang makita ng karamihan ang masamang halimaw na iyon sa hangin, tumibok ang kanilang mga puso. Talaga bang magkakaroon ng totoong katawan ng King Class Evil Ectoplasm? Mamamatay ba silang lahat? Galit na sigaw ng hari. Ang kawalang hanggan ng mga kadena ay umuugoy sa kapaligiran. Ang 13 masasamang ectoplasm ay namatay na lahat. Tanging ang King Class na lang ang natitira, mukhang marilag sa langit. Mamamatay kayong lahat, sisipsipin ko lahat ng dugo ninyo at chi. Sabi ng hari habang nakatingin sa mga tao sa lupa. Ang kanyang bibig ay mukhang kahindak-hindak at masama. Gaano kalakas, ang King Class Evil Ectoplasm ay magiging totoo. Kapag lumitaw ang hari, mamamatay tayong lahat. Nataranta ang lahat. Mabilis na umatras si Lin Fang. Inaasahan na niya ang mga ganitong pangyayari. Hindi lang lumitaw ang Cosmic Pavilion kundi ang Tiansha sect ng Black Feather Empire. Kahit na ang King Class Evil Ectoplasm ay lumitaw. Hindi pa narinig ni Lin Fang ang tungkol sa dalawang saklaw ng impluensyang ito mula sa dalawang magkaibang imperyo. Gayunpaman, sa sandaling aalis si Lin Fang, isang matalim na chi ang lumitaw. Tumingon si Lin Fang at nakita ang isang taong pumipigil sa kanya na umalis. Napatulala rin si Lin Fang. Ang taong iyon ay ang malakas na cultivator na, ilang sandali ang nakalipas, ay pinatay ang masamang ectoplasm sa pamamagitan ng kanyang sibat, ang isa na nagsisikap na kumbansihin ang lahat na lumaban sa King Class. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 308, ang misteryosong taong nakaitim. Si Lin Fang ay panay na nakatitig sa kanyang kausap. Ang mga mata ni Lin Fang ay puno ng sama ng loob. Ang lalaking iyon ay nakapatay ng isang masamang ectoplasm gamit ang isang sibat, nagudyok sa karamihan na lumaban sa hari, ngunit naruroon na siya at hindi lumalaban, bukod pa, pinipigilan pa niya itong umalis. Laming-galing si Lin Fang sa paligid niya at ang kanyang puso ay kumikibot sa isang segundo. Sa sandaling iyon, hindi lang ang Spear Cultivator ang nakatayo sa paligid ni Lin Fang kundi pati na rin ang 7 iba pa. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit at lahat ay may mga sibat sa kanilang mga kamay. Kahit na hindi sila naglalabas ng anumang chi, ang kanilang katahimikan at lamig ay tumatagos hanggang sa mga buto, na nagparamdam kay Lin Fang na ang 8 taong ito ay pawang napakalakas na cultivator. Pakawalan mo siya. Sa sandaling iyon, isang mahina ngunit matatag na tinig ang kumalat sa hangin. Kaagad pagkatapos, ang humaharang sa daan ni Lin Fang ay tumingin kay Lin Fang sa magalang na paraan at binuksan ang daan, hinayaan si Lin Fang na umalis. Tumitig ng diretso si Lin Fang sa mga mata ng unang tao, pagkatapos ay tumingin siya sa Celestial River. Sa tarangkahan ng lungsod, may isang taong nakasuot ng itim na tsangpaw, natatakpan ang katawan at mukha. Mukha siyang mystical at mysterious. Sa pagkakataong iyon, ang nagsalita ay kalmadong nakasandal sa pader ng lungsod at ibinaba ang ulo na halos nakapikit na parang walang kinalaman sa kanya ang mga nangyayari sa mga sandaling iyon. Sa maingat na pagmamasid sa lalaking iyon na nakaitim na tsangpaw, napagtanto ni Lin Fang na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa una niyang pinaniniwalaan. Siguro ang King Class na iyon ay isang insekto sa kanya.
Ang lahat ay dumating para sa kaldero, ngunit may makamandag na ahas na nakatingin sa lahat na tila sila ay biktima. Siyempre, hinahanap din niya ang Heavenly Dragon Cauldron. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglalakad sa paligid, ngunit hindi nagmadaling umalis. Nakatayo siya sa dilaw na buhangin, pinapanood ang mga taong nag-aaway. Sa sandaling iyon, nakita na lamang nila ang katawan ng King Class na lumipad sa himpapawid at sumugod patungo sa isang maliit na grupo. Kagad, ang maliit na grupo ng mga cultivator ay namatay pagkatapos na masipsip ang kanilang chi at dugo. Kailangan natin siyang patayin. Kung maibabalik niya ang kanyang katawan, ito ay lubhang mapanganib, samantalang sa ngayon ay nakikipag-ugnayan tayo sa kanyang espiritu at wala nang iba pa. Sigurado ako na kung sabay natin siyang atakihin, tiyak na papatayin natin siya. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Cosmic Pavilion nang mapansin niyang nagiging distracted at madaling target ang mga tao. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, nakita niya ang isang pares ng malamig na matang nakatingin sa kanya. Tinutusok siya ng mga ito hanggang sa buto, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Mamatay. Galit na sigaw ng King Class Evil Ectoplasm. Ang walang katapusang bilang ng mga kadena ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanya, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Tumalon siya at isang brutal na kamao ang gumalaw patungo sa kadena. Ang dalisay na chi ng pag-atake ng kamao ay naglabas ng dumadagandong na ingay sa kapaligiran. Gayunpaman, sa sandaling iyon, maraming kadena ang tahimik na lumitaw sa kanyang likuran. Sa isang iglap, lumingon siya at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Hindi na niya naiwasan ang mga ito, huli na ang lahat. Ang mga tanikala na ito ay kinokontrol ng kaluluwa ng hari. Papalapit na sila ng palapit sa kanya, nang biglang natali ang magkabilang kamay niya ng mga tanikala. Ayoko pang mamatay, sabay-sabay akong atakihin siya. Galit na sumigaw ang nasa katanghaliang gulang, ngunit sa sandaling iyon, natigilan ng mga tao. Isang masamang ngiti lang ang nakita nila sa mukha ng hari, bago siya sumugod na parang mandaragit. Ikaw ang naging hapnan ko, masamang sinabi ng King Class Evil Ectoplasm. Damapo siya sa katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinipsip ang kanyang purong chi at dugo. Na sumigaw sa kapaligiran. Ang King Class Evil Ectoplasm ay biglang nagulat at napabuga ng paurong. Thousand Illusion Disintegration. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay galit na galit, isang nakamamatay na lakas ang sumalakay sa boom. Maraming kadena ang naputol. Kasabay nito, naglaho rin na parang alikabok sa hangin ang katawan ng medyo may edad na. Nagulat ang hari, ang kanyang chi ay pabago-bago, na nangangahulugan na siya ay nasugatan. Thousand Illusion Disintegration. Anong bastos? Art. Napaungulang hari at nagpatuloy sa paggalaw habang sinisipsip ang chi at dugo mula sa mga taong nakasalubong niya. Sa sandaling iyon, wala na masyadong malalakas na cultivator. Sa isang iglap, ilang dosenang tao na lang ang natira. Bukod pa rito, lalong lumalakas ang chi ng hari. Takbo, takbo. Iisa lang ang naisip ng karamihan, nagsimulang tumakas ang lahat sa bawat direksyon. Hindi na nila gusto ang Heavenly Dragon Cauldron. Sa sandaling iyon, tumatakbo ang ilang silhouette patungo kay Lin Fang. Gayunpaman, ang cultivator na hamarang sa pagtakas ni Lin Fang kanina, ang may sibat, ay nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw na parang bundok, kasing tatag ng bato. Siya ay tumingin malamig at hiwalay, at ang kanyang mga mata ay tumingin matalim. Buksan ang daan. Sigaw ng isang lalaki habang tumatakbong parang baliw. Ang sibat sa kamay ng mga cultivator ay nanginginig at sa isang iglap, lumitaw ang ilang itim na purong chi at naging isang mahabang dragon na agad na bumaril patungo sa lalaking nagtangkang tumakas. Sa isang iglap, ang cultivator ng Zuan Chi layer ay namatay. Gaano kalakas? Ang sibat na iyon ay napakalakas. Kahit papaano kasing lakas siya ni Mr. Chi. Naisip ni Lin Fang, na tumigil ang puso sa isang segundo. Ang 8 taong ito ay nasa ika-4 na Zuan Chi layer man lang, sila ay napakalakas. Sa likod, 2 tao, na nagsisikap na tumakas, ay papalapit din sa cultivator dala ang sibat. Mukha siyang naguguluhan tapos unti-unting nanigas ang katawan niya. Ang 2 taong ito ay mula sa Cosmic Pavilion, kilala ni Lin Fang ang babae. Noong araw na iyon, nang sinubukan ni Tita Yon na kunin ang sinaunang kaldero mula kay Lin Fang, naroon din ang taong iyon, si Lan Zhao iyon. Maraming tao ng Cosmic Pavilion ang dumating na iniisip na tiyak na makukuha nila ang sinaunang kaldero. Gayunpaman, halos lahat sa kanila ay namatay sa Celestial River. Yung gustong tumakas, mamatay. Sabi ng cultivator na may sibat na malamig ang tunog ng hiwalay. Gumawa siya ng isang malaking hakbang pasulong. Ang kanyang sibat ay walang tigil na kumukuha ng nakamamatay na enerhiya. Isang nakakatakot na purong itim na chi ang lumitaw sa kapaligiran. Ihahagis na sana niya ang kanyang sibat. Tumigil ka, sabi ng isang boses na nagmumula sa langit, na ikinagulat ng lalaking may hawak ng sibat. Kaagad pagkatapos, isang silweta ang nahulog mula sa langit, na damapo sa gilid ni Lan Zhao. Ang taong iyon ay si Lin Fang. Nagulat ang lalaking may hawak na sibat, at may napakalamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi mo siya pwedeng patayin. Sabi ni Lin Fang, parang walang pakialam. Tahimik na ibinaba ng lalaki ang kanyang sibat at agad na lumingon kay Tita Yon na tumatakas din. Ang lalaki ay nakakagulat na nakikinig kay Lin Fang at hinahayaang mabuhay si Lan Zhao. Huminga ng malalim si Lin Fang. Bago iyon, ilang beses na siyang sinubukang babalaan ni Lan Zhao. Pinahahalagahan ni Lin Fang ang tulong na ibinigay niya sa kanya noong nakaraan. Kung mailigtas niya ito, hindi siya magdadalawang isip. Sagipin mo ako, sabi ni Tita Yon nang makita niya ang cultivator na may sibat na patungo sa kanya. Nakatingin siya kay Lin Fang na may pag-asa sa kanyang mga mata.
Si Lin Feng, na mukhang malamig at nakahiwalay, ay tumingin kay Tita Yon at walang ekspresyon na sinabi. Noong nakaraan, gusto mo akong patayin, at ngayon gusto mong iligtas kita. Tumibok ang puso ni Tita Yon. Puno ng panghihinayang ang puso niya. Sa kanyang pag-iisip, iisa lang ang iniisip. Isa walang ingat na paggalaw at ang buong laro ay nawala. Alam na alam niya kung anong uri ng ugali mayroon si Lin Feng. Siya ay matigas ang ulo at determinado. Bakit niya sinubukang nakawin ang kaldero kay Lin Feng? Dapat naisip niya ang mga resulta. Sa una ay wala lang siyang pakialam sa pagkakaroon ng galit ni Lin Feng. Ang akala niya ay makakaasa siya sa kanyang lakas para makuha ang kaldero, at maaari niyang patayin si Lin Feng anumang oras. Gayunpaman, sa buhay, ang lahat ay maaaring mabilis na magbago. Hindi niya nagawang patayin si Lin Feng nang magkaroon siya ng pagkakataon at sa sandaling ito, dahil doon, mawawalan siya ng sariling buhay. Mamamatay na siya dahil sa isang maling galaw. Ang mahabang sibat ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang nakamamatay na enerhiya. Puno ng panghihinayang at puot ang mukha ni Tita Yon. Ipikit niya ang kanyang mga mata at walang ganang lumaban. Kahit na makatiis siya sa loob ng maikling panahon, magiging pareho pa rin ang resulta. Ang kanyang kamatayan ay nakatatak na. Maaari siyang mapatay dito o ng King Class Evil Ectoplasm. Wala siyang paraan palabas. Bukod dito, ang pagpatay sa pamamagitan ng isang sibat ay higit na mas mabuti kaysa mamatay pagkatapos na masipsip ang chi at dugo mula sa katawan. Tita Yon. Sigaw ni Lan Zhao habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pinipigilan siya ni Lin Feng na kumilos para tumulong. Hindi siya makagalaw sa lugar na iyon. Biglang isang hindi maarok na boses ang lumabas sa hangin. Kinaladkad ni Lin Feng si Lan Zhao pabalik. Sa sandaling iyon, nakita niyang maraming tao ang pinapatay ng King Class Evil Ectoplasm o Gym Sibat mula sa mga cultivator na humaharang sa pag-urong ng mga tao. Sa sandaling iyon, bukod kay Lin Feng, ang kanyang mga kaibigan at ang 8 cultivator na may mga sibat, lahat ay namatay. Siyempre, naroon din ang misteryosong tao na nakasandal sa pader ng lungsod. Bata, mapangahas ka talaga. Sabi ng King Class Evil Ectoplasm habang masamang nakatingin kay Lin Feng, na nagdulot ng malamig na liwanag na kumislap sa mga mata ni Lin Feng. Hindi mo ba napansin na hinihintay ka nila? Sabi ni Lin Feng habang nakaturo sa 8 magsasaka na nakaitim na damit. Si Lin Feng ay malamig at nakahiwalay. Hindi siya umalis dahil napagtanto niya na ang 8 taong ito pati na rin ang taong nakasandal sa pader ng Lungs Ode dumating upang patayin ang King Class Evil Ectoplasm. Inihanda na nila ang lahat kanina. Marahil ito ay bahagi ng kanilang plano. Ang King Class Evil Ectoplasm ay hindi tanga. Napansin din niya ang mga bagay na ito. Pagkatapos ay tinitigan niya ng masamaang 8 cultivator na may mga sibat at malamig na sinabi. Malakas kayo ngunit kanina, pinatay ko ang ilang tao na mas malakas kaysa sa iyo. Paano mo naisip na napakalakas ng loob mo? Dahil sa akin. Sabi ng isang malalim na boses na pumipigil. Ang misteryosong taong nakasandal sa pader ng lungsod ay dahan-daang nagsimulang gumalaw patungo sa kanila. Hindi pa rin niya inangat ang ulo niya at nakatingin pa rin sa lupa. Sa isang iglap, tumawid siyang 100 metro at nakarating sa harap ng King Class Evil Ectoplasm. O si Uyu. Dahil nagpunta na rito ang mga masasamang cultivator ng Tiansha sect, hindi mo na kailangan pang umalis. Sabi ng isang malamig na boses na nagmumula sa isang cultivator sa isang itim na Changpao. Kagad pagkatapos itinaas ng taong iyon ang kanyang ulo, isang maliwanag at nagniningning na liwanag ang lumitaw at kumislap, ito ay nakasisilaw sa mga mata. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 309, si Prinsipe Duan Wuya. Gaano kabastos? Hindi ko akalain na sa isang maliit na bansa gaya ng Zuyu, may maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganoon. Sabi ng King Class Evil Ectoplasm. Siya ay inaanod sa hangin at naglalabas ng ilang masamang chi. Gayunpaman, gusto kong malaman kung sino ka. Sabi ng King Class Evil Ectoplasm at sa sandaling iyon, walang katapusang dami ng mga kadena ang lumipat patungo sa lalaking nasa itim na Changpao pati na rin ang 8 magsasaka gamit ang kanilang mga sibat. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang dalisay na chi ay umuusbong mula sa 8 mga cultivator na mga sibat na ito at binomba ang kapaligiran. Mamatay. Galit na sigaw nila. Sabay na nagsimulang tumawid sa langit ang mahahabang sibat. 8 dragon na gawa sa purong chi ang tumatawid sa kapaligiran. Nakakatakot ang mga nakausli nilang ngipin. Kumalat ang mga dagandong sa kapaligiran at nagsimulang manginig ng marahas ang mga kadena, hanggang sa ang ilang bilang sa kanila ay naputol pa sa 1,000 piraso. Bukod pa rito, sa parehong oras, ang mystical cultivator sa itim na Changpao ay tumalon sa hangin. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay at biglang, isang nakakatakot na puyo ng tubig ang lumitaw sa hangin. Sa likod ng King Class Evil Ectoplasm ay lumitaw ang isang napakalaking pinto. Ito ay napakalaki. Ito ay tila isang black hole na gawa sa nakamamatay na chi. Naglalabas ito ng nakakatakot na chi. Ang matatalim na ilaw ay kumikislap sa mga mata ni Lin Feng. Iyon ay isang espiritu ng dugo. Iyon ay ang mga nakatatak na pinto. Ang taong iyon ay kabilang sa Imperial Clan. Naisip ni Lin Feng habang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita na niya ang nakamamatay na itim na chi na iyon. Nagamit na ito ni Duan Feng ngunit ang chi ni Duan Feng ay malayo sa pagiging nakakatakot at napakapangit. Duan Clan. Sigaw ng hari, na biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Parang may gusto pa siyang sabihin pero pabilis ang selyadong pinto. Ang bagong body reincarnation ay isang mababang kasanayan sa demonyo, iyon lang. Umaasa ito sa lakas ng kaluluwa, walang kapantay kapag nakaharap sa mga selyadong pinto ng aking dugong espiritu. Sigaw ng lalaking nakaitim na damit.
Ang bawat tunog sa kapaligiran ay sinundan ng itsura ng isang selyadong pinto. Sa isang iglap, ang King Class Evil Ectoplasm ay napalibutan ng 5 selyadong pinto, siya ay nakakulong sa gitna ng lahat ng selyadong pinto. Isang nakakatakot na chi ang lumalabas mula sa mga selyadong pinto na ito. Ang cultivator na iyon na nakasuot ng itim na damit ay mukhang malamig at hiwalay gaya ng dati. Pagkatapos ay sinabi niya, na tila malamig ang tunog. Sealed Soul. Nang matapos siyang magsalita, ang 5 selyadong pinto ay nagbagong anyo sa parehong karakter. Seal at agad na bumagsak sa katawan ng hari. Boom! Isang napakalaking dagandong ang kumalat sa hangin. Ang mga kalamnan ng hari ay napunit. Isang itim na ilusyon ang lumitaw, gayunpaman, ang bawat selyo ay higit pang magtatak sa kanyang kaluluwa. Nakakatakot. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikislap. Ang mga selyadong pinto na ito ay napakalakas. Bukod dito, parang ang mga selyadong pinto ay may napakalakas na epekto sa King Class Evil Ectoplasm, nililimitahan nito ang kanyang kakayahan sa New Body Reincarnation, kung hindi, ang cultivator sa Black Changpao ay hindi niya magiging kalaban. Gaya ng inaasahan, kontrolado ang lahat. Ito ay pinlano na kung paano patayin ang King Class Evil Ectoplasm. Marahil ang gumawa ng plano para sa lahat na magkita sa labas ng Celestial River ay ang cultivator sa itim na Changpao. Isang liwanag ang kumislap at isang malaking payong ang lumabas mula sa mga kamay ng mystical cultivator. Bumukas mismo ang payong ngunit sa gitna nito, mayroong isang hindi kapanipaniwalang gininto ang liwanag at ilang nakakatakot na chi. Pumunta ka, malamig na sigaw ng mystical cultivator. Ang gintong payong ay umalis sa kanyang mga kamay at mabilis na tumakbo patungo sa kaluluwa ng hari. Agad itong bumagsak sa kanyang kaluluwa. Malapit. Sigaw ng cultivator. Sa kadahan-daang isinara ng payong ang sarili. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakakatakot na chi ay nawala ng walang bakas at ang mga selyo ay nawala rin sa kapaligiran. Sa kapaligiran, mayroong walang katapusang daloy ng walang kapangyarihan na mga tanikala na bumabagsak mula sa langit. Ang kaluluwa ng hari ay nawala. Nang makita ni Lin Fang na bumalik ang payong sa mga kamay ng cultivator, medyo nabalisa siya. Ang kaluluwa ay nawala. Ang cultivator na iyon na nakasuot ng itim na damit ay nagawang harapin ang kaluluwa ng hari. Isang ilaw ang kumislap at nawala ang payong, ibinalik ito ng cultivator sa batong na ng kanyang singsing. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa langit papunta sa lupa at sinabi, na tila malamig at hiwalay. Kung makakita ka ng ibang mga especially iya mula sa ibang mga bansa, alam mo kung ano ang gagawin. Nang matapos siyang magsalita, kumurap-kurap ang 8 cultivator silhouettes. Sa isang iglap, nawala sila at nagsimulang maghanap sa labas. At saka, kasabay nito, ang cultivator sa itim na Changpao ay dahan-dahang lumingon, medyo nakayuko pa rin ang kanyang ulo, pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Fang. Sa una, susundan kita para mabawi ito, ngunit ginawa mo, huwag kang umalis, ilabas mo na. Nang sabihin niya iyon, natigilan si Lin Fang. Nanatiling tahimik si Lin Fang at muling nagsalita ang cultivator na iyon na nakaitim. Dapat ko bang ipaalala sa iyo na nasa iyo ang makalangit, na kaldero ng dragon, tulad ng inaasahan. Si Lin Fang ay natulala. Anong talamak na pangunawa? Naisip ni Lin Fang na walang nakakaalam nito. Hindi niya akalain na malalaman ito ng kanyang kausap. Dinakaw ng 13 evil ectoplasms ang makalangit na kaldero ng dragon, gayunpaman, sa sandaling hinihigop sila ng hari, ang sinaunang kaldero ay hindi pa lumitaw, kahit na noong namatay ang hari, ang kaldero ay hindi rin lumitaw. Iyon ay dahil lamang ang masamang ectoplasm na umatake kay Lin Fang ay ang may kaldero at nang mapatay siya ni Lin Fang, agad niyang inilagay ang kaldero sa batong na ng kanyang singsing. Gayunpaman, ang buong pulutong ay nakakita lamang ng kinang ng espada ni Lin Fang. Hindi nila nakita ang maliit na paggalaw ng pagkuha ng kaldero. Iyon din ang dahilan kung bakit sinabi ng King Class Evil Ectoplasm, isang sandali bago, na si Lin Fang ay mapangahas. Tumiti si Lin Fang at kumuha ng kaldero at iniwan ito sa lupa. Ito ay ang makalangit na kaldero ng dragon. Pwede ka alis. Sabi ng cultivator na nakaitim habang nagbibigay ng isang mainit na ngiti at pinupulot ang kaldero. Walang pakialam na tumango si Lin Fang, tumalikod at agad na umalis. Sa sandaling iyon, ang 8 cultivator kasama ang kanilang mga sibat ay bumalik sa cultivator na nakaitim. Nagawa na nila ang kanilang misyon. Pumasok si Lin Fang sa Celestial River at tumingin sa lupa na puno ng mga bangkay. Ito ay isang ilog ng dugo. Gaya ng dati, umaagos pa rin ang dugo sa lupa. Sinalakay ng lamig ang puso ni Lin Fang. Gaya ng inaasahan, pinatay ng 8 cultivator na ito gamit ang kanilang mga sibat ang bawat saksi at especially iyan na nagtatago sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari maliban sa cultivator na nakaitim at ang 8 cultivator mismo, pati na rin si Lin Fang at ang kanyang mga kaibigan. Ang pagdanak ng dugo na iyon, gayunpaman, ay marahil ay isang babala din kay Lin Fang at sa iba pa. Mainit ng ngiti at madaling kausap. Sa isip ni Lin Fang habang malamig na nakangiti. Kung ito ang walang emosyon na monarch o brutal at masungit na prinsipe, may pakialam ba iyon sa ilang walang kwentang buhay ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan? Ang ilan sa mga cultivator mula sa Duan clan ay mainit at palakaibigan bagaman, madali silang kausap. Kamahalan, sa susunod na may gusto ka, sabihin mo lang sa akin. Sabi ni Lin Fang mula sa malayo, na umabot sa tainga ng iba pang mga cultivator. Medyo nagulat ang cultivator sa itim na Changpao. Kaagad pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang silhouette ni Lin Fang sa abot tanaw. Hindi na siya mukhang cold at detached, on the contrary, bigla siyang naging warm at friendly.
Kung isasaalang-alang kung gaano kabila si Linfang, nahulaan niya na magkakaroon ng ideya si Linfang sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hindi niya inaasahan na babasagin niya ang katahimikan at aminin ito. Napangiti si Duan Wuya at hindi na ito inisip pa. Pagkatapos ay sinabi niya, Linfang, bumalik ka kagad sa Imperial City. Magsisimula na ang Great Competition ng Zuyu. Kailangan nating piliin ang mga bansang mga batang henyo. Ang mga sasali dito ay, halimbawa, ang 8 mataas na opisyal. Linfang, sa iyong likas na talento, maaari ka ring lumahok sa kompetisyon. At saka, sa ngayon, ang sitwasyon sa pagitan ng 13 bansa ng Zuyu ay hindi na masyadong mapayapa. Tatandaan ni Linfang ang mga salita ng kamahalan. Tumugon ng isang boses mula sa malayo sa abot tanaw. Kagad pagkatapos, unti-unting nawala ang silhouette ni Linfang sa paningin ni Duan Wuya. Pagkaalis ni Linfang, sinulyapan ni Duan Wuya ang lahat ng bangkay at agad nang umiti. Marami na tayong natamo sa pagkakataong ito. Ang Heavenly Dragon Cauldron ay isang malaking gantimpala. Kahit na ito ay isang nasirang kaldero, ito ay hindi pa rin mabibili. Bukod dito, nakulong din niya ang kaluluwa ng hari na hindi mabibili rin. Nang isipin ni Duan Wuya ang mga bagay na ito, mukhang natuwa siya. Bukod dito, marami sa kanyang mga kaaway at mga especially iyan ng ibang bansa ang namatay na rin. Tara na, sabi ni Duan Wuya na tila malamig at hiwalay. Pagkatapos ay nagsimula siyang kumilos ng buong bilis, kasunod ang kanyang mga kasama. Bumalik sila sa Imperial City. Kumikislap ang siyam na silhouette at sa isang iglap, halos ligtas na silang nakaalis sa Celestial River. Gayunpaman, sa sandaling iyon, huminto si Duan Wuya. Hindi lang siya. Huminto rin ang 8 iba pang cultivator. Nakatingin silang lahat sa isang direksyon. Nakatingin sila sa Celestial River City Gate kung saan nakatayo kanina si Duan Wuya. Sa sandaling iyon, may silhouette. Ang likod ng taong iyon ay nakaharap kay Duan Wuya at sa iba pa. Ang taong iyon ay may dalang isang sinaunang espada at ang kanyang tiangpaw ay kamakaway sa hangin. Ang kanyang mahabang buhok ay sumusunod sa hangin at nagniningning sa araw. Ang taong iyon ay mukhang natural at hindi napigilan, ngunit, medyo malungkot din. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 310, Zhu Guqi. Ang natural at walang pigil ngunit malungkot na silweta na iyon ay tila nagmula pa sa sinaunang panahon, walang nakadarama sa kanyang mga galaw, na parabang palagi siyang naroon. Tumiti si Duan Wuya at ibinuka ang kanyang mukha pagkatapos ay lumitaw ang kanyang mainit at palakaibigan na mukha, gayon din ang kanyang mukha ngumiti. Bahagyang yumuko siya at sinabi, habang nakatingin sa likod ng taong iyon. Si Duan Wuya ay sumasaludo kay Wuqi. Kung nakita ng ibang tao si Duan Wuya na yumuko sa harap ng ibang tao, talagang nagulat sila. Si Duan Wuya ay isang prinsipe sa Zuyu. Siya ay napakalakas at ang pang-4 na ranggo na mataas na opisyal. Bihira siyang makisali sa mga labanan. Ang ilang mga tao ay nag-isip pa na siya ay magiging 3 ranggo sa lalong madaling panahon. Ang mga taong iginagalang niya sa ganoong antas ay napakabihirang. Gayunpaman, ang malungkot na silweta ay isa sa kanila. Maaaring hiwain ni Zhu Guqi ang mga tao gamit ang malupit na kasanayan sa espada. Sa 15 taong gulang, natutunan ni Wuqi kung paano kontrolin ang Sword Force, Sword-based energy attack sa 18, Sword Fusion sa 21, at naging tunay na cultivator ng sword sa 24. Gayunpaman, kahit na hindi kailangan ng lalaki ng espada, bit-bit pa rin niya ang isang sinaunang espada sa kanyang likod. Ang mga kamay ng taong iyon ay mas matalas kaysa sa anumang espada. Ang kanyang mga pag-atake ng espada ay walang ekspresyon, kaya, binigyan siya ng mga tao ng titulo, ang emotionless sword. Si Zhu Guqi ay ang pinakamahusay na cultivator ng espada sa buong Zuyu country. Nakikita pa rin ni Duan Wuya ang likod ni Zhu Guqi, ang kanyang mga damit ay kumikislap sa hangin. Pagkatapos ay sinabi ni Wuqi, na tila walang pakialam. Ikalawang prinsipe, dapat mong maunawaan kung bakit ako napunta rito. Tumiti ng pilit si Duan Wuya. Si Wuqi ang emotionless sword, matapos makuha ang kanyang espada, ay hindi pa nakabalik sa Imperial City at wala siyang planong bumalik, isa lang ang dahilan kung bakit siya narito. Sa buong Sansinukob, mayroon lamang isang tao na maaaring humiling sa kanya sa Imperial City. Si Duan Wuya ay lubos na naunawaan kung bakit dumating si Wuqi. Senior Wuqi, galing ako sa Imperial City, napakahabang paglalakbay. Tumigil ka, sigaw ni Wuqi na hamarang kay Duan Wuya, malamig ang tunog niya. Walang kahit kititing na init sa boses niya. Tumiti ng pilit si Duan Wuya. Hindi niya akalain na magiging ganito ang mga pangyayari. Naiintindihan ko. Sabi ni Duan Wuya, isang ilaw ang kumislap at lumitaw ang Heavenly Dragon Cauldron. Ang kanyang mahabang manggas ay commandant at kagad, ang sinaunang kaldero ay lumipad sa himpapawid patungo kay Wuqi. Inihatid ni Duan Wuya ang sinaunang kaldero. Sabi ni Duan Wuya na nakakaintindi kay Wuqi. Ang walang emosyon niya maaaring hatiin ng espada ang sinuman, kabilang siya, si Duan Wuya. Ang sinaunang kaldero ay lumipad patungo kay Wuqi, ang kanyang manggas ay commandant at kagad, ito ay nawala. Natanggap niya, ito, mukhang malamig at hiwalay, tila hindi ito nakakaapekto sa kanya. Salamat sa pangalawang prinsipe sa pagtulong sa akin na makamit ang aking layunin. Nang matapos siyang magsalita, ang silweta ni Wuqi ay kumikislap at, tulad ng isang espada ay tinusok niya ang kapaligiran. Sa hangin, naroon lamang ang kislap ng isang espada habang siya ay nawala sa manipis na hangin. Kahit na nagpasalamat siya kay Duan Wuya, hindi man lang siya nagpapasalamat. Ito ay isang paraan lamang upang manatiling magalang, wala nang iba pa. Katulad noong gusto ni Duan Wuya ang kaldero, walang pagpipilian si Linfang sa bagay na iyon.
Kung ayaw niyang ibigay, sa kabilang partido pa rin ang kaldero. Ang pagtatanong at pagpapasalamat ay mga formalidad lamang. Tiningnan ni Don Wuya ang silweta na iyon na nawawala sa abot tanaw at ngumiti ng pilit. Kung alam niya nang mas maaga na ang mga bagay ay mangyayari sa ganoong paraan, hindi niya ipagsapalaran na masaktan si Lin Fang. Si Wu Qing, pambihira, ay umalis sa kanyang bundok upang kunin ang kaldero. Bumalik na tayo, sabi ni Don Wuya. Ang mapait na ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan sa isang mainit at malambing na ekspresyon ng mukha. Nawala na niya ang sinaunang kaldero pero baliwala lang. Hindi ba magandang bagay na nagpakita si Wu Qing? Magkampi sila. Walang alam si Lin Fang tungkol sa nangyari pagkatapos niyang umalis. Bumalik na siya sa tirahan ni Mr. Wu. Tumingin siya sa dalawang matandang lalaki at sinabi, Mr. Wu, Mr. Chi, kailangan kong bumalik sa Yangzhou City. Mr. Wu, Mr. Chi, salamat. Sa pag-aalaga sa akin sa Celestial River sa maikling panahon na ito. Nagkatinginan sina Mr. Wu at Mr. Chi at agad nang ngumiti, pagkatapos ay sinabi nila kay Lin Fang. Lin Fang, nakapagdesisyon na kami ni Mr. Chi, gusto ka naming sundan. Sundan niyo ako. Lumiit ang mga balintataw ni Lin Fang. Sina Mr. Wu at Mr. Chi ay mga cultivator ng Zuan Chi layer. Ang isa sa kanila ay nasa ikatlong layer ng Ling Chi habang ang isa pa ay nasa ikaapat na layer ng Zuan Chi. Mas malakas sila kaysa sa kanya. Nakakapagtaka, gusto nilang sundan siya. Talaga, sumunod ka, Lin Fang, hindi mo iiwan ang dalawang matandang tulad namin, di ba? Sabi ni Mr. Chi habang nagbibigay ng matapat ng ngiti. Natigilan si Lin Fang at agad ding ngumiti. Dahil handang sumunod sa akin sina Mr. Chi at Mr. Wu, hindi ako tatanggi. Kapag nasa tabi ko kayong dalawa, magiging mas ligtas ito. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti. Halatang alam niya ang iniisip ng dalawang matanda. Nanalig sina Mr. Chi at Mr. Wu sa kanyang potensyal at sa kanyang pagkatao. Si Lin Fang, syempre, ay hindi tatanggi sa kanilang tulong. Hindi bababasa, sa mga nakaraang araw, ang mga matatanda ay nakatulong sa kanya sa isang hindi kapani-paniwalang antas. Kung siya ay magiging lubhang malakas sa hinaharap, hindi niya sila pababayaan. Nagulat si Lan Zhao, na nandoon din. Nakatingin siya kay Lin Fang na may kumikislap na mga mata. Si Lin Fang ay may napakataas na likas na talento, ngunit sa bandang huli, siya ay isa pa ring cultivator ng Ling Chi layer. Kahit na, malayo siya sa pakikipagkompetensya kay Mr. Chi o Mr. Wu, handa pa rin siyang sundan ng dalawang matandang ito. Kitang-kita ang posisyon ni Lin Fang sa puso ng dalawang matandang lalaki, napakataas nito. Handa silang sundan siya dahil alam nilang lalakas siya balang araw at babalikan niya ang pabor. Sa kasamaang palad, ang mga tao sa Dream Pavilion ay maaaring maging kaibigan din ni Lin Fang. At saka, sa simula, gusto. Din ni Tita Yun na pantayan sina Lin Fang at Lan Zhao, ngunit sa huli, dahil sa sinaunang kaldero, ginawa nila siyang kaaway. Tinakat ni Tita Yun si Lin Fang. Gusto niyang ibigay niya ang sinaunang kaldero ngunit tumanggi si Lin Fang. Kaya gusto siyang patayin ni Tia Yun. Ngunit ngayon, lahat ng malalakas na cultivator ng Cosmo Pavilion sa Celestial River ay pinatay. Si Lan Zhao na lang ang natitira at ito ay dahil lamang sa iniligtas siya ni Lin Fang. Pakiramdam niya ay panaginip lang ang lahat. Siya ay nasa Dream Pavilion sa loob ng isang taon at ito ay ganap na nawasak. Sino? Sa sandaling iyon, nagulat si Lin Fang. Maya-maya pa ay umalis na siya agad. Sa parehong oras, si Mr. Wu at Mr. Chi ay lumipat din patungo sa exit, napakabilis. Gayunpaman, sa sandaling dumating sila sa labas, nakakita sila ng silhouette sa di kalayuan. Ang taong iyon ay may sinaunang espada sa likod. Nawala ang sword chi ng taong iyon at nawala rin ang silhouette nila. May natitira na lamang na puting sword chi trail sa kapaligiran. Ito ay mukhang kamangha-mangha. Gaano kalakas? Sabi ni Mr. Wu nang makita niya ang bakas na naiwan sa ere. Namangha siya. Napakalakas. Ang silhouette na iyon ay gumagalaw sa kalangitan na parang bulalakaw. Siya ay napakabilis at nag-iwan ng isang landas sa kalangitan na parang pinutol ng isang espada. Gaano kalakas? Marahil siya ay isang mataas na antas na nagsasaka ng Zuan Chi layer. Bulong ni Mr. Chi. Ang ibig niyang sabihin ay posibleng nakalusot ang cultivator hanggang sa ikapito, ikawalo o ikasyam na layer ng Zuan Chi. Ang taong iyon ay nakakagulat na tahimik na lumitaw sa labas ng tirahan ni Mr. Wu at pagkatapos ay sa isang iglap, nawala. Muli, tingnan. Sigaw ni Mr. Wu na hinihingal sa pagtataka. Agad silang napatingin sa lupa. May sinaunang kaldero. Ito ay payapang nakahiga sa lupa. Boom. Tumibok ang kanilang mga puso, nakakapagtaka, naroon ang sinaunang kaldero. Ibinigay ni Lin Fang ang Heavenly Dragon Cauldron kay Don Wuya kanina at ngayon ay muli itong lumilitaw sa harap nila. Pumunta siya para ibigay sa atin ang kaldero. Napaisip sila habang nakatingin sa nawawalang silhouette sa di kalayuan. Ang malakas na cultivator na iyon ay dumating upang bigyan sila ng kaldero. Bukod dito, ang katotohanan na ang kaldero ay biglang lumitaw muli, nangangahulugan ito na ito ay binawi mula kay Don Wuya. Si Lin Fang at ang iba ay napuno ng pagdududa at pagdududa. Hindi nila maintindihan kung bakit kinuha ng malakas na cultivator ang kaldero at ibinalik sa kanila. Lin Fang, bilisan mo at kunin ang kaldero. Sabi ni Mr. Wu. Bahagyang tumango si Lin Fang, kumikislap ang kanyang silhouette, kinuha niya ang kaldero at inilagay sa batong na ng kanyang singsing. Kaagad pagkatapos, bumalik siya sa kanyang orihinal na posisyon. Lin Fang, kilala mo ba ang taong iyon? Tanong ni Mr. Wu. Kumikislap ang mga mata ni Lin Fang at umiling siya. Sa mga taong kilala niya, ang tanging maaaring maging ganoon kalakas ay si Yan Yuping Sheng ngunit tiyak na hindi siya iyon. Ngunit, bakit niya ibinigay sa kanya ang kaldero? Ito ay masyadong kakaiba.
Sabi ni Mr. Wu habang nakasimangot. Hindi niya naintindihan. Una, hawak ni Linfang ang kaldero, pagkatapos ay ninakaw ito ng maraming grupo mula sa kanya at nag-aaway dahil dito, ngunit sa huli, bumalik ito sa mga kamay ni Linfang, dumating ang taong iyon upang ibigay ito kay Linfang, ngunit ginawa ni Linfang, hindi ko alam kung bakit. Linfang, maaari ba itong isa sa mga kaibigan ng iyong mga magulang? Tanong ni Mr. Chi. Pagkatapos ay nakita niyang kumislap ang mga mata ni Linfang. Kaagad pagkatapos, umiling si Linfang. Ang kanyang ama na si Linhai ay malamang na walang ganoong katatatag na kaibigan. Isa pa, hindi pa niya nakita ang kanyang ina. Imposible. Sabi ni Linfang. Ano ang silbi ng maraming iniisip? Kung ang ibang tao ay gustong makilala, hindi sila aalis sa isang iglap. Kung ang taong iyon ay ayaw magpakita ng kanilang sarili, ano ang silbi ng pagsisikap na malaman ito? Malalaman mo ito kapag gusto nilang malaman mo, sabi ni Lan Zhao. Bahagyang tumango si Linfang. Sa katunayan, dahil ang tao ay ibinigay ang kaldero at umalis, ito ay dahil ang taong iyon ay hindi gustong malaman nila ang kanilang pagkakakilanlan. Kailangan ba talaga ng labis na pag-iisip tungkol dito? Nasa Linfang ang kaldero, iyon ang pinakamahalagang bagay. Siguro magkakaroon tayo ng pagkakataon na malaman kung sino iyon sa hinaharap. Naisip ni Linfang.